Okay, simulan na natin to. Sa pagsusuring ito, iisa lang ang pag-uusapan natin. Isang social media post. Pero ang post na to may dalawang magkaibang kwento. Sa isang tingin, isa siyang taos-pusong mensahe. Pero sa kabilang lente, baka isa pala itong kalkuladong taktika. Ito yung post na pinag-uusapan natin. Kung titingnan mo lang, simple lang ang dating, di ba? Isang kaibigan na nagpapakita ng suporta sa kasamahan niyang si Jazz na mukhang may pinagdadaanan. Isang unos, sabi nga sa post. Parang mensahe lang ng pagpapahalaga sa gitna ng problema. At itong linya na to, ito talaga yung nagbibigay ng tono sa buong post. Ramdam mo yung bigat, di ba? Isang madamdaming pagsuporta na nakasentro sa personal na katatagan ng isang tao. Napakalakas ng dating. At dito na pumapasok yung tanong. Dahil kahit mukhang simple at tapat yung pagpapahayag, may iba pa bang anggulo? Baka mayroon pang ibang kwento sa likod ng mga salitang yan. Yan ang susubukan nating alamin. Para masagot yan, kailangan nating tingnan yung pangalawang pananaw. Ito yung galing sa social media influencer na si Edwin Zamora. Kasi para sa kanya, hindi yan basta-basta suporta lang. May mas malalim daw na motibo. So anong punto ni Zamora? Sabi niya, itong post na to ay isang malaking pagbabago ng diskarte. Kung dati raw ang tono ay medyo matapang o hostile, ngayon biglang naging malumanay. Isang pagbabago raw papunta sa tinatawag niyang sanctification o parang pagiging banal. Okay, so para maintindihan natin yung sinasabi niya, himayin natin ng mas malalim. Titignan natin yung mga mismong salita na sinuri ni Zamora para patunayan yung argumento niya. Bago yan, kailangan muna nating intindihin tong konsepto na to, character consecration. Ano to? Simple lang, ito yung teknik kung saan sobrang inaangat o ginagawang parang santo yung karakter ng isang tao para yung atensyon ng lahat malihis, para makalimutan na yung mga totoong issue o kritisismo laban sa kanya. Okay, heto yung unang ebidensya na kinuha ni Zamora mula sa post. Isang papuri na pinagsasama yung pisikal na anyo at yung kabutihan ng loob. Napakatamis pakinggan, di ba? Pero para kay Zamora, hindi ito sagot sa mga tanong. Sa halip, ito raw ay isang mapitagang pananalita, ginagamit para iangat yung image ng isang tao para ilayo yung usapan sa mga issue na kailangan talagang harapin. Pero syempre, sa unang lente, ano to? Isang simpleng papuri lang sa isang kaibigan. Sunod, itong pariralang tungkol sa dedikasyon sa FPRRD na alam naman nating tumutukoy sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi sa post, malinaw at palagiang daw ang dedikasyong yan. At dito, lalong lumililinaw yung punto ni Zamora. Ang pagiging matapat o loyal daw ay hindi nangangahulugang tama ka na. Para sa kanya, ginagamit yung loyalty bilang panangga para hindi pag-usapan kung may katotohanan ba yung mga aligasyon. Sa kabilang banda naman, para sa isang taga-suporta, baka simple lang tong pagpapakita ng matibay na paninindigan. At ang huling susing parirala na sinuri ay itong napaka-positibong pahayag, isang pangako ng pag-asa para sa hinaharap. Victory framing, yan ang tawag ni Zamora dito. Kasi sa pagsasabing darating ang mas magagandang araw, parang sinasabi na rin na, uy, tapos na tong usapan na to, mananalo kami so wag na kayong mag-abala pang magtanong. Pero syempre, kung ikaw yung kaibigan, yung linyang yan, isa lang namang sinserong pampalakas ng loob. So ngayon, pagtagpi-tagpiin natin lahat ng ito, ayon kay Zamora, hindi to mga isolated na komento. Itong mga piraso ng ebidensya kapag pinagsama-sama mo, bumubuo ng isang pattern, isang communication template. At heto na raw yung formula. Step 1. Pag may bumabatikos, huwag pansinin, huwag sagutin. Step 2. I-highlight yung pagiging loyal. Step 3. Purihin yung character, gawing parang banal. At step 4, yung muli, mag-declare ng victory na siguradong malalampasan ang lahat. Paulit-ulit daw yan na formula. Kaya bumabalik tayo sa dalawang mukha ng kwento. Ang tanong, isa ba itong tapat na pagkilala sa isang kaibigan o isang pinag-isipang taktika para sa publiko? Etong chart na to, ito yung pinakamalinaw na buod ng lahat. Sa unang interpretasyon, ang layunin ay simpleng suporta. Ang resulta, pampalakas loob. Sa pangalawang interpretasyon, ang layunin ay ilihis yung usapan, ang resulta, pigilan ang kritisismo. Dalawang magkaibang mundo talaga.
At dito nagtatapos ang ating paghimay na nagiiwan sa ating lahat ng isang napakahalagang tanong. Sa mundo natin ngayon, kung saan bawat post at bawat salita ay pwedeng maging isang estratehiya, paano natin malalaman kung ano yung totoo at ano yung taktika lang? Isang bagay na siguradong dapat natin pag-isipan.